Maraming Pilipino ang nangangarap yumaman, pero madalas, hindi sistema o gobyerno ang dapat sisihin kung bakit tayo naghihirap. Marami sa atin ang matatalino, pero may mga maling kaugalian na paulit-ulit na ginagawa. Nakukuha natin ang mga pag-uugaling ito sa pamilya, kaibigan at komunidad, at madalas ay wala tayong kamalay-malay na ito ang pangunahing hadlang sa pag-ahon natin sa hirap. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 10 ugali na dapat iwasan para yumaman. Number 10. Chismisan. Ang chismis ay hindi lang simpleng kwentuhan. Ito ay oras na nawawala, reputasyong sinira, at utak na nalason. Kada minuto sa chismisan, isang goal na sanay na pagtuunan mo na ng pansin ang nasayang. Pero ang mas malala, unti-unti nitong binabasag ang tiwala niyong magkakaibigan. Kasi kahit gaano kayo ka-close, sa likod ng isipan niyo, kung kaya niyang pagchismisan yung iba, malamang sisiraan din ako nito sa iba. Ang totoo, nawawala ang tiwala niyo sa isa't isa at magkakaroon ito ng malaking epekto sa iba pang mas importanteng bagay. Sa halip na magtulungan, nagkakahiwalay dahil sa salitang hindi dapat binanggit. Walang yumayaman sa pagiging updated sa chismis, pero maraming naghihirap kasi masyado silang busy sa hindi naman nila buhay. Number 9. Inggit. Ito ang ugaling tahimik pero mapanira, lalo na sa panahong halos lahat ay pinopost sa social media. Pag may bagong kotse, travel goals, o kahit simpleng tagumpay sa buhay, ang unang reaksyon ng iba, yabang. Pero ang totoo, naiinggit lang tayo kasi napapaalala kung gaano pa tayo kalayo sa gusto nating marating. Sa halip na ma-inspire, nauubos ang oras kakatingin sa kwento ng iba habang nakakalimutang ayusin ang sariling buhay. Inggit ang dahilan kung bakit hindi umaangat ang marami. Laging may masasabi, laging may hihilain pababa. Pero ang taong tunay na nagsusumikap, wala ng oras para mainggit dahil abala siya sa pag-abot ng sariling pangarap. Tandaan, kung kaya mong mainggit, kaya mong magsipag. Gawing inspirasyon ang tagumpay ng iba, hindi kompetisyon. Number 8. Pagpapabukas. Tsaka na, next week na lang. May time pa naman. Ito ang ugaling akala mo, simpleng delay lang. Pero sa totoo lang, ito ang killer ng pangarap. Ilang beses mo nang sinabing mag-iipon ka, magnenegosyo ka, mag-aaral ka ng bagong skill, susubok ng extra income? Hanggang ngayon, wala pa rin. Habang pinapabukas mo ang aksyon, tuloy-tuloy ang gastos, tumataas ang bilihin, at napag-iiwanan ka na ng iba. Pinipili mong magpahinga sa laban na hindi mo pa nga nasisimulan. Pagpapabukas ang dahilan kung bakit maraming Pinoy ang hindi umaasenso. Laging naghihintay ng tamang oras, pero hindi naiintindihang ang tamang oras ay yung oras na ikaw mismo ang gumawa. Tandaan, di mo kayang bilhin ang kahapon, pero kaya mong gamitin ang ngayon. Simulan mo na, dahil kung hindi ngayon, kailan? Number 7. Paninira. Bakit ba may mga taong ayaw tumanggap na mas magaling ang iba? Imbis na magsikap, maninira. Imbis na matuto, manghihila. Kasi para sa kanila, mas madali ang manira kaysa magsikap. Nasanay tayo sa kultura ng mas maganda ako dyan, mas deserve ko yan. Kaya kapag may umangat, ang una nating tanong ay, sino ba yan? Hindi, paano niya nagawa? Sa eskwela, sa trabaho, sa pamilya, may mga taong ayaw kang magtagumpay dahil galit sila sa sarili nila. Masakit tanggapin pero minsan, tayo yun. Kung ang bibig mo ay ginagamit para ibagsak ang iba, huwag kang umasa na iaangat ka ng mundo. Kasi kahit kailan, hindi sisikat ang araw sa taong nabubuhay sa anino ng paninira. Number 6. Katamaran. Hindi lahat ng mahirap ay tamad. Pero kung tamad ka, malamang mahirap ka.
Masakit pero totoo. Kapag araw-araw kang puyat pero walang progress. Kapag puro scroll, tulog, kain pero walang ambag. Anong aasahan mo? Sabi nila, deserve ko naman magpahinga. Pero pahinga saan be? Wala ka pa ngang sinisimulan. At di lang ito tungkol sa trabaho. Minsan, tamad tayong magbago. Tamad harapin ang totoo. Tamad tanggapin ang pagkukulang. Katamaran ang killer ng pangarap. At habang pinipili mong manatiling nakahiga, marami sa paligid mo ang gumigising ng maaga para abutin ang buhay na gusto nila. Number 5. Crab mentality. Yung ayaw mong umangat ang iba kasi ikaw naiwan. Yung imbis na iangat mo rin ang sarili mo, hihilain mo na lang sila pababa. Makakita lang tayo ng success post sa social media, may bagong kotse, may naabot na pangarap. Wow, baka galing yan sa illegal. Baka nagpupokpok yan. Yabang, pa-show off. Pero ang totoo, hindi ka galit kasi sila ang mali. Galit ka kasi sila ang nakaabot sa gusto mo. Ang crab mentality, hindi lang simpleng inggit. Isa itong galit na tinatago sa inggit at takot na maiwan. At habang patuloy natin tong ginagawa, lalo tayong hindi makaangat. Tayo-tayo pa ang nag-aapakan imbis na magtulungan paakyat. Kung ayaw mong maiwan, gumapang ka paakyat. Huwag pababa. Number 4. Kayabangan. Isa sa pinakamahirap na ugali ay yung gusto mong magmukhang mayaman kahit wala ka pa. Gumagastos ng malaki sa debut, binyag, kasal, birthday, travel, minsan nga nangungutang pa para lang sa engranding handaan. Pero kinabukasan, wala ng pera, puro utang, balik sa simula. Bakit? Kasi kailangan daw may maipost. Kailangan daw mag-trending. Kahit lahat ay peke. Uunahin ang bagong cellphone kesa bayarin. Lalagyan ng filter ang buhay. Pero walang filter ang kahirapan. Hindi mali ang mag-celebrate. Pero kung yung celebration ay dahilan kung bakit lalong naghihirap, kayabangan na yan, hindi kasiyahan. Kung gusto mong umangat, matuto kang mamuhay ayon sa kaya mo, hindi ayon sa gusto mong ipakita. Number 3. Pagiging mabisyo. Alak, yosi, sugal, droga, lalaki, babae, cellphone. Oo, lahat yan pwedeng maging bisyo. Kapag sobra, kapag inuuna, kapag hindi mo na makontrol. Addiction ito sa dopamine o feel-good chemical ng utak. Ibig sabihin, gusto mong sumaya kahit wala kang ginagawang mabuti. Masarap uminom, masarap tumaya. Pero habang pinipili mong sumaya sa wala, nakakalimutan mong pwede ring sumaya sa tunay na tagumpay. Imbis na maadik ka sa bisyo, subukan mong maadik sa pangarap mo. Yung ligaya ng unti-unting pag-angat. Yung saya na totoong pinagsikapan mo. Bawal ang bisyo sa gustong yumaman kasi ang totoong yaman galing sa disiplina. Hindi sa lasing, hindi sa yosi, at hindi sa swerte ng sugal. Number 2. Katakawan. Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito yung gusto mo ng sobra-sobra. Kahit sapat na. Laging gusto ko pa. Laging hindi ako kontento. Kaya kahit may trabaho ka na, uutang ka pa. Kahit may cellphone ka pa, bibili ka ulit. Mas bago, mas mahal. Kahit may kita ka, walang natitira. Bakit? Kasi inuuna mo ang luho kaysa pangarap. Katakawan sa material na bagay ang kalaban ng pagyaman. Kasi hindi yaman ang hanap mo. Instant gratification. At habang inuuna mo ang pansamantalang sarap, nauubos ang puhunan mo sa kinabukasan. Gusto mong yumaman? Matutong makontento habang lumalaban. Kasi ang tunay na mayaman, hindi sakim, may disiplina. Number 1. Panlalamang. Isa to sa mga ugaling akala natin, diskarte lang. Pero sa totoo lang, ito ang unti-unting sumisira
sa kinabukasan natin. Madalas, nagsisimula yan sa cheating sa eskwela. Kahit hindi nag-aaral, dumidiskarte sa pagkopya at pandaraya at nakakapasa o nakakakuha ng mataas na grado. Nadadala ito sa totoong buhay na okay lang manlamang basta makalusot. Negosyante na nandadaya sa timbang, empleyado na nag-a-undertime pero buo ang sahod, mahilig sumingit sa pila, o opisyal na ninanakawan ang bayan. Akala mo panalo ka kasi may pera ka, pero hindi mo alam, talo ka na. Unti-unting nawawala ang respeto, tiwala, at pagkatao mo. Ang panlalamang ay hindi tagumpay. Ito ay isang ugaling kalaunan, babalikan ka. At pag dumating ang karma, walang diploma, koneksyon o pera ang makakaligtas sa'yo. Kung gusto mong umasenso, simulan mong tanggapin sa sarili mo na may mga ugali kang dapat baguhin. Dahil kahit anong sipag mo sa labas, kung bulok ang ugali mo sa loob, hindi ka pa rin yayaman. Alin sa mga ugaling to ang pinakakaraniwang nakikita mo sa ibang tao? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas